Okay po, maga o manas ang paa. O, problema natin to. Lalo na pag nagkakaedad. O, sa mga kabataan, kala nyo hindi kayo aabot dito, baka maabot tayo dito. Nagugulat ako, ang dami palang may manas sa paa, pero hindi nila alam. Okay? Kala nyo lang wala, pero ang unang symptom niyan, mabigat lang yung paa mo sa hapon. Lalo na sa hapon, mabigat yung paa. Let's say, ito yung paa mo, itong binti mo. Mapapansin mo yan sa hapon, pag pipisilin mo ang binti mo, mas matigas. Parang punong-puno ng tubig yung binti mo. Tapos makikita mo yung balat ng binti mo, makinis siya. Pag hapon, ibig sabihin, medyo maga siya. Kita mo maga eh. Maga yung paa, masikip ang sapatos, ang rubber shoes. Tapos pwede mo gawin, dito sa binti, merong mga buto dyan sa may ankle. So i-press mo ng mga 4 seconds, i-press mo yung buto. Makikita mo lumulundo siya. Pag nakalundo, ibig sabihin may manas ka. Okay? So, delikado ba o hindi? Most of the time, siguro 60-70% hindi naman delikado. Pero merong mga seryosong problema ang manas. Tsaka kung mabigat talaga, malaki yung manas, huwag natin nahayaan. Meron tayong home remedy dito. Okay? Tingnan muna natin dahilan. So, may manas na delikado, kailangan makita ng espesyalista. May manas na tinatawag na dependent edema. Ibig sabihin, sa hapon ka lang nagmamanas. Sales lady, nakatayo, office worker, lagi nakaupo. Lagi nakatayo, lagi nakaupo. Security guard, lagi nakatayo. Yan, nagmamanas. So, tingnan natin yung mga dahilan. Tapos, meron tayong mga home remedies. Merong mga cause na pagmamanas, very obvious. Let's say, buntis. Buntis kasi malaki yung tiyan. Usually, nagmamanas sila. Meron ding buntis na may manas at may high blood. Tapos, yung ihi, urinalysis, may protina, iba po to. Pre-eclampsia. Medyo mas serious to. Papacheck tayo sa OB. So, manas na may high blood, check nyo blood pressure nyo. Pangalawa, merong napilay yung ankle niya, ankle sprain. Hindi naman delikado yun, gagaling naman ankle sprain. Alam mo, yun ang cause ng manas. Number 3, merong yung mga lymph edema. Ito, medyo hindi nyo alam to. Post-cancer treatment na gamot sa cancer, nag-radiation therapy, dito sa may singit, sa paa, nagmamanas. Pero, obvious naman yun, may ginawa, kaya nagmanas Ibang gamutan to. Itong number 4, ang common. Yung varicose veins, ito talaga problema. Pag nagkakaedad talaga, lahat tayo, lifestyle nagkaka-varicose veins, lagi nakaupo. Minsan nakikita mo yung varicose veins, minsan hindi mo napapansin. So, meron din tayong tinatawag na dependent edema. Ibig sabihin, sa hapon, mas maga ang paa. Ngayon, kung konting manas lang, hindi naman delikado. Pero kung marami kang varicose veins, kasi yung veins natin sa paa, siya yung nag-aakyat ng dugo mula sa paa. Pag naglalakad tayo, nagkokontract, aakyat yung dugo natin hanggang binti, hanggang hita, hanggang sa puso, bago iikot. Ngayon, kung yung veins natin sa paa, yung varicose, ang lalaki ng mga varicose. Ibig sabihin, hindi lang yung labas ng binti, pati sa loob, baka may problema, kaya nag-iipon ang dugo natin sa paa. Kung maraming varicose veins, ulitin ko, pwede mag-ipon ang dugo sa paa. Ayaw natin yun. Yun ang delikado doon. Diba? Bakit delikado? Okay, pag nag-iipon ng dugo doon, di magang-maga yun. Diba? Pag magang-maga, minsan pati yung balat, na siya, nai-stretch siya. Tapos, ang problema, baka hindi lang venous insufficiency, yung superficial veins na yung maugat lang sa labas ng paa, bandang labas. Ang delikado yung deep veins. Meron tayong malalalim na deep veins, nakikita yan sa ultrasound, yung malalaking veins sa binti natin. Pag yun ang nagbara, ang delikado. Pag nagbara yun, ibig sabihin, pwede nagkaroon ng blood clot. So, pag nag-blood clot sa paa natin, pag nagbuo yung dugo doon, tawag dyan deep venous thrombosis, pwede matanggal yon, ma-dislodge. Pag umakyat yan, binti, papunta sa hita, aakyat yan, magbabara sa lungs. Pag nagbara sa baga, pulmonary embolism,
may namamatay doon. Emergency to eh. So, paano malalaman kung may deep venous thrombosis? Malamang madalas to may manas dati. Tapos, pag talagang nagbara na, biglang nagbara yung blood clot sa isang paa, mas malaki yung isang binti sa kabila. I-check nyo. So, pag masyadong malaki isang binti sa kabila, papatingin natin yan. Tapos, kung mas masakit, bawal nga galaw-galawin ng binti kung may deep venous thrombosis. Tapos, emergency yan. Dadalhin sa emergency room sa hospital, deep vein thrombosis, DVT, binibigyan ng mga heparin, mga clot buster, may mga aspirin, halo-halo. Pinipilit lumabnaw yung dugo. Okay? Emergency yan sa doktor. Okay? Pag varicose veins lang, ibang usapan dito. Ipapakita ko yung gamutan mamaya pag varicose veins. Doon tayo sa treatment. Okay? Dala ko nga tayo mga compression stockings. Papakita ko sa inyo. Marami ako yan. Number 6 cause is, okay, number 6. Next cause na tayo, diabetic foot. Yung mga may diabetes kasi, madalas ang nasisira naman sa kanila yung nerves nila. So, pag ang nerves nasisira, namamanhid ang paa. So, pag namanhid ang paa ng diabetic, sabi nga ng classmate ko isang vascular surgeon, si Dr. Rick Quintos. Magaling yan, vascular surgeon, NKTI. Nag-usap kami isang araw. Sabi niya, sa Pilipinas, ang pinaka-problema daw natin, diabetic foot. Yan ang number 1 problem nakita niya. Yung mga may diabetes sa atin, hindi binabantayan ng paa, namamanhid na yung paa, may nerve problem na, ang taas na ng blood sugar nila. Pag tapak nila, nagsusugat yung talampakan, yung paa. Magugulat na lang sila, nako, baka may thumbtacks, may nakatusok, nagsusugat ang paa, namamaga, nagsosore, nag-infection, namumula. Hanggang mamaya, pag diabetic foot, syempre hindi maganda paghilom. So, paakyat na paakyat yung infection, may napuputol ang paa. So, yan ang vascular surgeon. Habang maaga pa, maliit pa lang sugat sa paa, kailangan maggamot na. Kasi pag diabetic foot, ang tagal maghilom ng sugat. Okay? So, mga may diabetes, i-check ang paa, magsapatos lagi. Ako nga, tsinelas, dapat very stable, lalo na sa bahay nyo, mag-ingat. Number 7 out of 8 to Number 7, cause ng manas. Ito yung mga serious cause. Yung diabetes, serious na yun Deep venous thrombosis, serious din yun. Ito number 7, serious din to. Ito yung mga internal organ na nagpe-fail o nasisira at nagpo-cause ng manas. Ano tong tatlong organ na nasisira para mag-cause ng manas? Pwedeng heart failure, congestive heart failure, linya ko po to. Bilang cardiologist, mahina ang puso. Number 2, sinama-sama ko na sa number 7. Heart failure, pwedeng liver failure, atay, nasisira, alcoholic, may hepatitis, may liver problem. Usually, alcoholic yan, nagmamanas din. Kidney failure, nagmamanas din. So, pwedeng heart, pwedeng liver, pwedeng kidney ang sira, o pwede yung deep veins ang may sira. Okay? Pag heart, so lahat itong tatlo, kailangan nito specialist treatment na. Pero explain ko na rin konti. Linya ko kasi ito bilang internist cardiologist. Pag heart failure, mahina ang puso, pag 2D echo, malaki ang puso, mahina ejection fraction. Usually may hingal na sila. Sa gabi hindi makahiga. Hingal, hapo. Usually, alam nila may sakit sila sa puso at nakita mo, manas na manas ang paa. Oras na nagmanas na ang paa, medyo bad sign na yon sa congestive heart failure. Tapos yung manas sa paa at umaakyat pa yan, paa, binti, tiyan, hanggang lungs yung tubig. Ibig sabihin yung puso, hindi na niya mapump Mahina yung puso, hindi na niya mabomba yung dugo sa buong katawan. Kaya naipon na naipon, atras na atras yung dugo. Kaya manas na manas. Delikado yun. So, pupunta sa cardiologist. Kung may heart failure, bibigyan kayo ng pampaihi. Ginagawa ko to dati mga pasyent. Pampaihi, pampalakas ng puso. Tapos, ito yung sakit na binabawasan ng pag-inom ng tubig. Okay, ito yung mga 3 to 4 glasses of water in a day or fluid. Pero bihira lang to. Basta heart failure, binabawasan ng tubig. Pero yung mga ibang dahilan,
Yung mga dependent edema o yung varicose, okay lang maraming tubig. Hindi yun binabawasan. Gusto mo marami. Heart failure, yun binabawasan. Liver failure naman to, usually alcoholic sila. Nasira ang atay, maputla. Ang manas nito, usually tiyan muna eh. Malaki ang tiyan, ascites. So sa liver, usually laki ang tiyan, pero may manas din konti. Papatingin naman tayo sa gastroenterologist. Iba naman ang gamutan sa liver failure. Mga aldactone, ibang gamot ang binibigay. Tsaka mga albumin, mga protein binibigay. Pag kidney failure naman, magmamanas din. Kasi nasira ang kidney, di makalabas yung ihi eh. So pag kidney failure, ang manas niya, may manas sa paa, may manas sa tiyan. Pero kidney failure, minsan una manas ang muka. Manas ang muka. Makita mo, basta maga yung muka, pwedeng kidney failure, pwede rin steroids na sobrahan ng steroids. So, ang doktor naman sa kidney failure, nephrologist. Mahirap ang gamutan ng heart failure, liver failure, kidney failure, kailangan yung specialista. Walang home remedy. Yung home remedy ko, makakatulong din yon sa heart failure, liver failure, kidney failure, pero hindi siya talaga yung swak na swak eh. Itong home remedy ko, para lang to sa mga sales lady, security guard, yung buntis na nagmamanas, yung mga ganun lang. Yung konting varicose veins, pwede yan. Oo. Pero yung mga talagang may baran na yung dugo, ay kailangan na sa doktor. Number 8, ito yung last cause ng pagmamanas. Pwede rin side effect ng gamot. Yung mga nakainom ng estrogen replacement, yung naka-steroids, pwede rin magmanas. Very common yung amlodipine. Favorite na gamot ko sa high blood, yung amlodipine. Diba? Sinabi ko yung pinakamalakas. Dahil nga sobrang lakas yung amlodipine na ibaba yung blood pressure mo, hindi ka ma-heart attack, hindi ka ma-stroke. Ang ginagawa ng amlodipine, favorite gamot ko to sa high blood, binubuka niya yung mga artery natin, binubuka. So pag ganito artery mo niluluwag, kaya yung puso, pag bomba, maluwag yung daanan, so relax yung puso. Bumababa ang blood pressure. Ang problema, sa lakas niya na pagbuka ng artery, in a few percent, hindi naman lahat nagmamanas sa amlodipine, mga 3% nagmamanas sa paa. Hindi naman siya delikado. O pag binawasan mo yung dosis ng amlodipine, mawala yung manas. O kundi papalitan mo yung amlodipine kung nagmamanas ka lang sa amlodipine. Pero kung hindi ka naman nagmamanas, tuloy lang yung amlodipine kasi magandang gamot talaga siya. So, yan ang mga 8 causes ng manas. Very common yung dependent edema. Kaya check nyo po ngayon kung meron kayong manas. Isa pa pala yung tumatanda. Kasama na yung tumatanda sa varicose veins. Pag tumatanda, about 50, 60, doon na nagmamanas. Nakakainis siya. Hindi nyo alam. Tingnan nyo yung mga nanay, tatay nyo, lolo, lola. Kaya itong mga home remedies ko, gusto ko ginagawa ninyo. Kasi pag ginagawa nyo to, yung mga varicose veins, kasi pag hinayaan natin yung manas na, ito po, natutunan ko to personal experience. Yung manas na naipon ngayong araw, pag hindi mo tinanggal yung manas na yan sa paa, bukas dadami pa lalo yung manas. Ganun pala yun. Bukas, next day, ipon ng ipon, hanggang magang-maga yung paa mo. Wala ka ng choice talaga. Akala mo may malalang sakit ka na. Kaya delikado. Kaya susundin natin itong mga home remedies. Okay? Number 1, home remedy natin, diretsuhin natin yung sa pinaka-importante. Sige. Unahin na natin yung compression stockings. Ang dami ko na nabili nitong compression stockings. Hindi tayo nagbebenta. Akin to, luma to eh. You can buy this siguro sa mga online meron. Pero ako nabibili ko sa may Buendia dati. 10 nga binibili ko nito eh. So mga 2,000 to, bili ko nito. And umpisa siya masikip na masikip. Sobra siya sikip eh, ito sa paa. Maliit siya pero paano masikip siya. Pero ito, mga luma ko na to, malubog na siya. So ang ginagawa nito mga socks na to, dito siya pinakamasikip. Dito siya. Pinakamasikip siya dito sa ankle. Talagang iipitin niya yung ankle mo. Ano bang ankle? Bukong-bukong. Tapos, dito, pinakamasikip, medyo masikip, medyo maluwag, mas maluwag. So, ibig sabihin, pinipiga niya yung dugo mula dito sa baba, inaakyat niya. Pasikip, masikip, paluwag ng paluwag para paakyat yung dugo.
paakyat. Hindi pwede ito masikip, tapos ito maluwag, mali yun. Di, lalong naipit ang dugo. So yan ang trabaho ng compression stocking. Hanggang binti lang itong binibili ko. Merong hanggang hita, hirap na masyado suot yun. So itong ganito, iba-iba ang sikip. Pwede kayong mag-umpisa kung may manas kayo sa 15 to 18 mm. Sulat nyo na, may nabibili 15 to 18 nito. Pero kung masyadong maluwag start, meron ding 18 to 21. O, 15 to 18, 18 to 21, mas masikip. Tapos pataas ng pataas yan. Panasanay ka na sa medyo masikip, gawin mo nang yung moderate na masikip. Hanggang may 20 to 25, may 25 to 30, medyo masikip na yan. Pinakamasikip yung 30 to 35. Ito nga, actually 30 to 35 na nga ito. Pero ngayon, lately, hindi ko gano'n sinusuot eh. Pag talagang matagal lang ako nakaupo. Kasi minsan, pag buong araw mo rin sinusuot to, masakit din sa paa. Tsaka parang hirap ka rin maglakad. Kaya kung naglalakad ng malayo, minsan hindi ko na sinusuot. O pinipili ko lang kung kailan ka nakaupo na matagal, may meeting ka, doon ko lang siya sinusuot. Dapat kasi nakasuot to whole day eh. Basta yung binti mo mas mababa kaysa sa puso, hindi ka nakahiga, naka-compression ka. Pag humiga ka na sa gabi, pwede mo na siya tanggalin para makapahinga yung paa mo. So, depende to sa inyo. Half day, one day, doon muna tayo sa light. Aside from compression stockings, ito po, pinakamagandang tip, elevate the feet. Yan talaga secret. Baka in 30 minutes nga, mawala yung manas. Yan ang ginagawa ko. So, pinakamaganda kung meron kang tsansa makatakas sa umaga, sa tanghali o sa hapon. Kung may kama, makahiga ka, itaas mo yung paa mo sa dingding. Okay? Kung ito yung dingding, ito yung paa mo, binti, di ba? Wag naman ganito 90 degrees. Maganda kung 90 degrees yung paa mo, nakaganon yung paa mo. Kaya lang, masakit sa likod eh. Kahit ganito lang, ayan, 45 o mga 60 degrees yan yung paa, ito yung binti. So, 30 minutes nakataas, makinig ka na lang muna sa cellphone mo na music, mababawasan yan. Pag kinapa mo yung binti mo, ang tigas-tigas ng binti mo, parang sausage, langgunisang matigas. Sabihin, punong-puno ng dugo yun eh. So, pero pag tinaas mo yung paa mo ng 30 minutes, makita mo after 30 minutes, malambot na siya. So, yung dugo sa binti, by gravity, bumaba sa hita, pumunta sa tiyan, sa mga veins natin, paakyat sa puso, tapos mamaya maiihi mo na siya. So, dapat 30 minutes. 15 to 30 minutes nakataas. Malaking tulong. Pero kung manas na manas ka, minsan 30 minutes, hindi pa rin kaya. Ang pwede mo rin gawin, pag nakataas yung paa mo, i-massage. Tutulungan mo pa manually. So, nandito, manas yung paa mo, di ba? 30 minutes. Merong magmamassage sa'yo. Ito yung parang pinipiga mo yung ankle and binti o pinipiga mo yung manas eh. Pinapaakyat mo siya. Pinupush mo siya. Pinupush mo yung manas papunta sa hita, pataas. Hindi naman delikado yun. Basta lagi paakyat. Okay? Para umakyat yung dugo at hindi magbara. Di ba sinabi ko sa inyo, delikado pa nagbara ang deep venous thrombosis. Okay? So, yan ang ginagawa ko. Kung sa isang araw makatakas kayo sa trabaho o sa whatever na nataas yung paa nyo na 30 minutes sa may tanghali, malaking tulong yun. Next tip, 1, 2, 3. Third tip, galaw-galaw. Ito, ginagalaw ko paa ko. Pag nakaupo, dapat gumagalaw-galaw. Kasi pag hindi maggalaw yung paa mo, tawag doon, kuyakoy. Walang masama sa kuyakoy, kailangan nyo yun. Kasi pag hindi mo ginagalaw, pwede magbuo yung dugo sa binti. Lalo na kung puro ka varicose veins, may laki yung deep veins mo, may deep venous insufficiency. Nakatakot eh. Pag nagbuo kasi yon, pwede mag-deep venous thrombosis, matanggal, pumunta sa puso. Yun, biglang nakakamatay yung gano'n. Kaya galaw-galaw para wag magbuo ang dugo sa binti. Kaya hindi nga maganda matagal nakaupo eh. Pag upo, lakad-lakad. Tapos pag nakita nyo nagmamanas na yung paa mo, kung may chance, magtaas ang paa. 15-30 minutes. Yun ang best way para at least yung dugo at maibaba mo na. Makabawas ng manas. Tapos pag tulog sa gabi, yan ang pinakamahalaga.
So, pagtulog natin sa gabi, di buong gabi, di ba? Kailangan kasi, para mawala yung manas sa binti, mas mataas dapat ang binti mo sa puso mo. Ulitin ko. Puso, binti, di ba to? Puso, mas mataas, binti sa baba. So, lahat ng manas pupunta sa paa ko. Nakaupo ako eh. Pero pag nakahiga ako, hindi pwedeng flat lang ganyan, nahiga. Kasi yung puso, pati paa, pantay. Pantay, so balance lang. Oh. Hindi dadami yung manas, hindi rin mababawasan. Kailangan yung paa mo, mas mataas yung paa. Yung paa nakataas, mga 1 feet. Maglagay ka ng unan, isang unan o dalawang unan habang natutulog ka. Kung kaya mo lang, kung hirap ka sa dalawang unan, isang unan lang. So, dalawang unan, nakataas, tapos yung ulo mo mas nakababa, tapos may isang unan ka lang dito. Para mas mataas yung binti sa puso, mababawasan ng manas by gravity sa buong gabi. Okay? So, yan talaga ginagawa natin. Compression stacking sa umaga, tapos elevate feet, daya tayo, 30 minutes sa tanghali. Kung kaya nyo 30 minutes, mas maganda yan, di ba? Tapos, sa gabi, nakataas siya. Ang problema lang nito, kung meron kang GERD, parang ako, may gastric reflux ka na, meron ka pang manas sa paa dahil nagkakaedad. Yun ang problema. Kasi, pag GERD, gusto mo, paghiga mo, dalawang unan o medyo mataas para yung acid hindi tumaas. Diba? Ang problema, yung paa mo naman sa manas, gusto mo naman nakataas. So, choose ka. Kung malala ang GERD ko, kung malala ang GERD talaga, diba? Kaya ang kain ko nga 6 o'clock o 5 o'clock. Kakain na ako. So, para pagdating ng 9 o'clock, wala nang laman ng tiyan. Pwede na ako humiga. So, pag GERD ang problema, 2 unan, 3 unan. Diba? So, pag ganyan, hindi mababawasan ng manas mo. Kung may atake ang GERD, di taas tayo, walang choice. Pero kung walang atake yung GERD, medyo higa ako, flat ako, tapos yung paa tinataas ko na 1, 2 unan. Tapos sa gabi, tinataas ko 30 minutes bago ako matulog. Nilalagyan ko ng lotion, mga ganitong lotion. Bakit kailangan ng lotion? Any lotion, bakit kailangan? Kasi siyempre maga yung paa mo eh. Baka magbitak-bitak eh. Diba? Gusto mo marami siyang lotion para habang minamassage ni doktora o kung meron kayong misis o meron kayong kasama na mabait na magmamassage, mas madulas. Diba? Kailangan kasi yung paa walang sugat. Kasi pag namamaga yung paa, nagmamanas, ang danger dyan, baka magsugat. Diba? Magamaga yung paa eh. Punong-puno ng dugo, tapos nagsugat, baka hindi gumaling. Delikado. Okay? In-explain ko sa inyo maigi kasi parang habang buhay natin dadalin tong manas eh. Kasi lalong tumatanda, lalong nagmamanas. Kasi nga, humihina, rumurupok yung mga veins natin. May gamot ba? May surgery? Wala talaga eh. Yung mga nabebenta ng mga pahit-pahit sa varicose, sa akin, di effective yun eh. Wala pa ako nakikita effective. Gusto nyo i-try, pero ako, tanong kayo sa tunay na doktor kung meron. Pero actually, kaya lang ng mga pahit-pahit, maliliit na varicose veins. Pero yung malalaking deep venous, wala pa talagang gamot na na-invento. Yung iba, yung Daflon, pero mahina rin naman eh. Hindi rin talaga ganun ka-proven for me. Mas maganda to, talagang physical natin na tinataas yung paa, minamasahe, after 30 minutes, makita mo talaga, gaganda siya, mababawasan yung manas. Yun talaga ang maganda, galaw-galaw. Tapos itong mga compression stockings pag kinakailangan. Number 4, sa pag-inom ng tubig, basta ang manas nyo hindi dahil sa serious disease. Basta sa drinking water. Pag ang manas nyo hindi naman heart failure, liver failure, or kidney failure, dapat marami pa rin tubig iniinom. Sasabihin nyo, bakit iinom ng 8 basong tubig or fluid? Manas na nga ako eh. Actually, nakagulat to, pag kulang tayo sa tubig, pag dehydrated tayo, di ba? Hindi tayo minom ng tubig, ihi natin masyado madilaw. So, alam ng katawan natin, ay kulang ka sa tubig. Gagawin ng katawan mo, hindi ka papaihiin. So, yung ihi mo, konting-konti. Pipilit niya i-conserve ang tubig mo sa katawan. So, kakapilit ng katawan i-conserve, dadami yung asin mo sa katawan,
pipilit niya ipunin yung tubig, lalo ka nang mamanas. Ganun daw pala yun. So, pag uminom ka ng maraming tubig, 8 glasses of fluid or water, bakit gusto natin yung water? Siyempre yung fluid, gusto mo tubig. Alam nga naman, 8 glasses of soft drink sabihin ko, o 8 glasses of fruit juice or iced tea, di tumaba kayo. So, pag 8 to 10 glasses of fluid, ang mangyayari dyan, yung dugo mo, hindi na ganun kalapot. Kasi pag dehydrated, quote-unquote, mas malapot yung dugo eh. Mas maraming sodium, baga, parang sabaw ng noodle, di ba? Pag sabaw ng noodle, nilagyan mo ng asin ng noodle, tapos ang tubig mo konti, di ba ang alat? Di ang lapot-lapot nung sabaw. Pero kung nilagyan mo ng 3 basong tubig, ganun din yung alat, di malabnaw, mas maganda. Parang ganun. Yan ang gusto natin sa katawan natin. Marami tayong tubig para yung sodium natin hindi tataas, bababa. Mas mabilis iihi. Okay? Sinasabi ko tong maraming tubig, maganda to sa dependent edema at hindi serious cause ng manas. Pero yung may heart failure, liver failure, kidney failure, sa doktor kayo magtanong kasi sa heart failure doon binabawasan ang tubig. Okay? Cardiologist ang pupuntahan doon. Pagdating sa pagkain, ito bawal at hindi bawal sa may manas. Okay? Ito iso-shortcut ko na number 5, 6, 7 to Number 5 is dapat maraming magnesium-rich foods. Okay? More magnesium. Number 6, dapat less sodium. Common sense. Less asin. Number 7, more potassium. Ulitin natin para hindi kayo malito. Number 5, dapat maraming magnesium kakainin. Mga prutas at gulay may magnesium. Mani may magnesium. Spinach, broccoli may magnesium. May nagsasabing pag-aaral, pwede daw subukan ng magnesium supplement. Mga 200 to 400 milligrams. Hindi ko pa ito natatry, baka daw makatulong sa ibang manas. Pero doctor recommended to So, depende sa tao kung talagang kulang ka sa magnesium o ito yung isang problema. So, more fruits and vegetables, spinach, broccoli, avocado, mga magnesium-rich foods. May tulong din sa manas. Number 6, syempre, bawas asin. Toyo, patis, bagoong, sarsa ng adobo, kare-kare, noodles, canned goods, 'di ba? Yung alat talaga babawasan. Pag binawasan mo yung alat, less manas, 'di ba? Kasi ang asin ang nag-iipon ng tubig sa katawan eh. So less salt, good for high blood and less manas. And number 7, ito nga sikreto, para bumaba yung asin sa katawan, kailangan natin ng potassium-rich foods. Okay? Maraming may hindi alam nito. Para maalis yung sodium sa katawan, kailangan kumain ka ng maraming potassium. Ganun pala yun. Okay? Yan ay inaaral namin sa medical school. May sodium-potassium pump The more potassium you eat, saging, beans, may potassium, fish, chicken, sari-saring fruits and vegetables, apple, orange, dalandan, may mga potassium lahat yan. Sa patatas, mataas sa potassium, wag lang french fries. Gawin mo na lang patatas sa mechado o yung mga patatas, baked potato, okay yan. Maraming potassium-rich foods, ang nangyayari, yung sodium ng katawan, naaalis. Ulitin ko, the more potassium you eat, mawawala yung sodium, gaganda blood pressure mo. Dito sa mga potassium-rich foods, mababawasan ang manas. Plus yung mga tinuturo ko sa inyo. And lastly, dapat lose weight. Kasi masyado mataba, naiipit dito sa tiyan natin, di ba? Huwag masyado masikip. Ayaw natin masikip dito sa may tiyan. Kasi pag sa tiyan na masikip, ang sinturon masikip, mag-iipon yung dugo sa paa. Ang gusto natin masikip, sa paa mismo, sa ankle mismo, pati sa binti pataas, para umakyat yung dugo. Paano akyat yung dugo mula binti, hita, inipit mo sa tiyan, di ba? Kasi nga, ayaw natin na overweight. Saan po nakatulong tong video? Komplikado ito sa mga may manas. Pag napacheck nyo sa doktor, wala tayong magawa. Yun na lang gawin natin. Nakakalungkot yung may manas. Nakakalungkot. Nakakainis na problema. Parang walang solusyon. Pero ang iniisip ko na lang, anyway, ang mga home remedies naman natin sa manas ay good for you also. Pampahaba rin naman ang buhay nyo. Tulad ng sabi ko sa iyo, galaw-galaw-galaw. Ibig sabihin, exercise. Pwede maglakad yung mga nagmamanas. Kasi more naglalakad ka,
more na nagko-contract yung muscle sa binti, more na papump yung dugo. Para hindi nga magbuo yung dugo. So, para makontra ang manas at varicose veins, lakad, lakad, lakad. Good for you naman yung lakad. Bawas asin, mabuti din naman sa'yo. O, tapos hihiga ka bawat araw, nakataas ang paa 30 minutes, okay naman, relax ka naman doon. O, minamassage ang paa mo, binabawasan yung manas, wala naman masama doon. Kailangan mo na maraming prutas, maraming gulay, for potassium, magnesium, maganda rin naman sa'yo yun. Prutas at gulay, kailangan mo pala maraming fiber din from gulay. Kasi pag maraming fiber, mas malambot ang pagdumi mo. Ayaw mo rin umiiri. Kasi pag umiiri, parang hindi lang varicose veins, pati almoranas din eh. So medyo connected yun. Kailangan malambot din ang dumi natin. Saan po nakatulong tong video? Pasensya na, hinabaan ko kasi talaga. Kailangan kasi talagang kompletong kaalaman. Itong video lang sapat na malunasan, ma-handle nyo, makontrol ang manas habang buhay. God bless po. As usual, check sa doctor kung meron kayong ibang more serious problem. God bless po.